sa gisag ng pagka-Pilipino ni Sarah Boylon. Pagmasdan mo ang paligid, ayan na ang makukulay na banderitas at iba pang mga kaakit-akit na dekorasyon. Isang simbolo ng pagsalubong sa buwan ng Agosto, ang buwan ng wikang pambansa ng mga Pilipino. Panahon na rin ang pagkabuhay muli ng mga larong Pinoy, tulad ng Palo Sebo, Pico, Patintero, Tumbang Preso, at higit sa lahat ay ang ating pambansang laro, ang sipa. Ngunit syempre hindi mawawala ang salo-salong Pilipino. Subalit, ang tunay na bumubuo sa ating salo-salong Pilipino ay ang pagtitipon-tipon ng ating mga mahal sa buhay na kasabay natin kumain. Kahit fishbowl at sagot gulangan lamang ang ating mapagsaluhan, basta nandiyan ang ating mga kapamilya at kaibigan, buong-buo na ang ating pagdiriwang. Gayunpaman, ano nga ba ang dahilan ng ating paggunita sa buwan ng wika? Tuwing Agosto ay dinaraos ang buwan ng wika, sapagkat ito ang buwan ng kapanganakan ng ama ng wika pambansa na si Manuel L. Quezon, na nagsulong sa paggamit ng wikang Pilipino. Sa kapistahang ito, sinasalamin ang kahalagahan ng wika na nagsisilbi bilang ating pagkakakilanlan. Ang pagkakaroon ng sariling wika ay masasabing katumbas ng pagkakaroon ng sariling mga paa, na tumatayong instrumento upang tayo'y magkaunawaan at magkaisa. Kung saan, ito rin ang unang hakbang patungo sa kaunlaran. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng Pilipinas, may isasalamin dito ang kahalagahan ng wika sa pagtatanggol ng ating mga bayani sa ating bayan para sa kasarilan nating mga Pilipino. Kasama na rito ang pagkakaroon ng sariling wika na natatangi sa mga banyagang sumakop sa atin. Tunay na mahalaga ang ipagdiwang ang buwan ng wika sapagkat ito ang pagkakataon nating mga Pilipino na may pagmalaki ang sarili natin. Datapat hindi maikakaila na sa pagdaan ng panahon ay unti-unting nababawasan ang diwa ng ating paggunita sa buwan ng wika, sa buwan na ito. Dahil sa patuloy na paglaganap ng impluwensya sa atin ng mga dayuhang ng impluwensya sa atin ng iba't ibang bansa. Sa larangan ng musika at palaro, at sa pagkain, sa pananamit at pagkain, at kahit sa pananalita, ay litaw na litaw ang bakas ng mga dayuhan. Subalit, bilang isang mamamayang Pilipino, hindi lamang natin tuntunin may pagmalakyan, di lamang natin tuntunin, pagyabungin ang ating kultura, sa halip ay utang na loob na rin natin ito sa inang bayan na ating pinagmulan at kinagisnan. Kakatwang isipin na kailangan pa nating mga Pilipino ng okasyon para lamang tangkilikin ang wikang Pilipino. Tila ito'y isang ngayon tumbali sa paglabang, pagtutol sa batas ukol sa pagtatanggal sa asignaturang wika sa kurikulum ng kolehiyo. Kung tutuusin ay hindi na dapat ito nangyayari. Sana, sa tuwing ginugunita natin ang buwan ng wika, ay magsisilbi itong paalala sa atin na tayong mga Pilipino, taas noong ipagmalaki ang sarili natin, ang ating wika, ang ating bayan, sa isip, salita, at sa gawa. Ayon nga kay Gato Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas higit pa sa hayop at malasang isda. Kung kaya,
ating bayagungin ng pusa, gaya ng inang bayan sa atin ay nagpala.